Kamusta guys, sa video natin today ay meron ulit tayong thermal printer. Ang laman nito ay flash label thermal printer na A7 ang sukat. Buksan na natin to guys para matesting mag-print at ma-review. Simpleng brown box lang itong packaging ng printer natin at dito sa gilid nakasulat yung model na A318. USB only version itong akin dahil wala nang stock ng Bluetooth version nung time na binili to. Bale sa computer PC natin siya i-connect. Kung Bluetooth version naman ang nabili nyo ay pwedeng direct sa smartphone gamitin para makapag-print dahil meron silang app na flash label. Buksan na natin to guys at mga kasama niya sa package ay setup guide or user's manual, pati na rin mga QR codes kung saan mada-download para ma-install yung mga apps. Meron siya kasama konting piraso na A7 na sticker paper para siguro pang testing lang natin. Mas maliit sa A6 itong A7 na papel guys dahil sa A7 ay 74 by 105 at sa A6 naman ay 105 by 148 ang sukat. Bukod sa mga papel, meron din siyang kasamang USB cable, Type-C yung connector niya guys. And syempre, yung AC-DC 24 volts na power adapter ng ating thermal printer. At ito na yung thermal printer natin guys, kulay puti itong sa akin, and maliit lang siya dahil 150 by 8080 lamang yung sukat nito. May kasama na libreng label holder itong package na akin pero size A6 yung sukat niya na lagayan ng papel. Okay din naman to, same function lang kahit mas maliit dito yung sticker paper mo na gagamitin dahil A7 yung printer natin. Sa parts naman tayo guys nitong printer natin, nasa likod yung power at yung Type-C na port. 36 watts yung input power na ating printer, sa harap naman yung labasan ng papel niya, and nasa magkabilang gilid yung switch, pambukas ng lagayan ng papel, pati na rin yung power on switch niya. And andito sa taas, yung feeder button ng ating thermal printer. Ito naman yung lagayan ng ating sticker paper, naka-auto feeder or paper loading na yan guys kapag naglagay ka ng papel. And ngayon naman, magte-test print tayo. Lagay tayo ng papel and press and hold lang yung feeder button hanggang marinig mo yung beep ng 2 beses. And ito guys yung self-test at print info ng ating thermal printer. Okay na tayo sa test print, ngayon naman install natin yung app para sa Windows PC nitong printer natin. Sa website ng flash label, select nyo lang yung A318 at i-download yung driver niya for Windows via USB cable. Andito na rin sa website yung step-by-step process niya guys. Click lang natin yung download driver para mapunta siya sa download page, tapos click direct download para makuha yung file installer. Pagka-download ng installer natin guys, open nyo lang yung program tapos sundan nyo lang installation and click finish para ready na mag-print dito sa Windows PC. Sunod na step, kabitan natin yung USB connector ng printer papunta sa PC tapos switch on na din natin siya. Maglagay tayo ng sticker paper at mag-print tayo nitong cartoon character. Piliin lang natin yung A318 label as printer tapos default settings lang tayo sa A7 and click print. Ito na guys yung result na ating print dito sa cartoon character. Next naman ay mag-print tayo ng sample na waybill. Ito guys yung gagamitin kong waybill. Working lahat ng QR at barcode nito bilang sample natin. A6 ng sukat ng waybill ko dito pero ipiprint natin siya sa mas maliit na papel kaya nag-iba yung spacing niya sa preview. Fit to printable area and yung size nito ay 76 by 130 bilang print area ng ating thermal printer. Ito guys yung results sa print ng waybill gamit tong A318 thermal printer at kung mapapansin mo, hindi ganoon kapino yung print niya at nawala yung nakasulat na COD sa print preview natin.
Pero pwede natin ma-adjust yung print quality nito sa setting, kaya maglagay ulit tayo ng sticker paper and balik tayo sa PC. Bago natin i-click yung print, punta muna tayo sa setting ng ating printer tapos click preferences. Punta tayo sa paper quality, select natin yung color tapos click advance and siguraduhin natin na naka-enable yung TrueColor 24BPP. Click OK sa dalawang dialog and then click apply. Click muna natin yung cancel para i-double check na dapat nakaselect sa color ay hindi black and white. Itim pa din yung print niyan kahit colored yung waybill mo dahil walang colored sa A318 printer natin. Option lang natin yan para mas quality yung print. And then palitan natin sa color tapos pwede na tayo mag-click ng print. At ito na yung result ng ating pangalawang print ng waybill. Mas makapal yung print niya at nakita na yung COD sa papel kahit nakakalahati yung opacity ng letra na yan sa print preview natin. And panghuli, mag-scan tayo ng barcode at QR code nito. Dito sa default setting, okay sa malaking barcode na i-scan siya, pero hindi ma-scan yung maliit na barcode. Baka sa ibang camera sensor may i-scan yung maliit na yan, pero dito sa akin ayaw niya. Lipat naman tayo sa QR code, na-scan naman siya. Dito naman tayo guys sa makapal na print. Syempre na-scan yung malaking barcode. And dito na-scan natin yung maliit na barcode niya. As well as yung QR code nitong waybill natin. Conclusion natin guys, maganda naman siya para sa akin at mas magagamit ito ng mga may need ng sticker items katulad ng consignment notes, labels, customized thank you sticker, logo sticker at iba pa. Pwede rin naman magamit sa waybill to pero hindi lang recommended kasi maliit lang yung papel niya at dahil E6 ang standard ng mga waybill sa mga shipping platforms. Pero isa pa sa nagustuhan ko dito ay compact lang yung size niya. Maliit lang yung sukat nitong printer natin kaya space saver sa mga setup natin ng opisina or desktop natin. And salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga thermal printers.